Hoy Ariela, pwede bang huminahon ka muna? Kanina pa ako nahihilo sa kakalakad mo ah. Inis na saway ni William sa pinsan. Kuya, hindi pwedeng ikasal si Zeus sa babaeng yun. Alam kong arranged marriage lang ang lahat at ako naman talaga mahal ni Zeus. Kaya tulungan mo ako, please. Kidnap the bride, kuya. Dalhin mo sa isla natin. Kaya mo naman yun, di ba? Pakiusap ni Ariela kay William. Hell no! Krimen ang pagkidnap, Ariela. Alam mo ba yan? So ayaw mo akong tulungan. Kung ayaw mo, edi ako na lang ang gagawa ng paraan. Sana hindi na lang kita tinawagan. Wala ka rin palang may aambag na tulong sa akin. Napasabunod sa buhok si William. Nangihina talaga siya pagdating sa pinsan niyang babae. Tinawagan siya nito para humingi ng tulong. Kaya naman agad siyang pumunta sa bahay ni na Ariela nang sabihin nito na may malaki itong problema. Fine, ako na ang gagawa. Huwag mo lang pahamak yung sarili mo ah. Just tell me the complete details of this woman. Much better kung picture niya ang ibigay mo sa akin. I'm sorry kuya, pero wala akong picture na babae eh. Pero kaya ko naman siyang sketch. Basta sasabihin ko sa iyong address kung saan ikakasal si Jesus at ang babaeng yun. Oo na. 1 buwan ko lang siyang itatago sa isla, okay? At kapag nakabalik na kami, sigurado akong sa kulungan ng bagsak ko. Pasalamat ka talaga at mahal kitang pinsan. As if naman mangyayari yon, kuya. Ang gawin mo na lang sa loob ng 1 buwan ay paibigin mo siya. Di walang demandahang magaganap, may happy ending ka pa. Sa tingin mo ba madali yun? Unang-una, kikidnapin ko siya. Sigurado ako magagalit siya sa akin. Pangalawa, hindi umuusbong kaagad ang pagmamahal sa loob ng 1 buwan lang. Alalahanin mong ikakasal ng babaeng ipapakidnap mo sa akin. Malay mo bang in love pala yun kay Zeus? Basta. Gawin mo lahat para ma-inlove siya sa'yo. Kailangan, hindi na siya bumalik pa kay Zeus. Bahala ka na nga. Kapag talaga po pa ang plano mo, ikaw ang ituturo kong mastermind at ipapakulong ko. Kuya? Hindi na niya pinakinggan pa ang pinsan at diretso nang lumabas ng bahay ng mga ito. Mukhang napasubo siya sa kahilingan ng pinsan. Kung hindi lang talaga niya mahal ang pinsan, ay hindi niya ito pagbibigyan. At saka natatakot din siya na baka mapahamak ito kapag ito ang gumawa ng pagkidnap sa babae. Medyo may pagka-impulsive pa naman ang pinsan niya. Sakit talaga sa ulo ang pinsan kong yun. Naiiling niyang bulalas habang nagmamaneho pa uwi ng bahay. Samantala, nakapangalumbaba naman si Odelia sa may lamesa. Wala siyang choice kundi ang pakasalan ang lalaking pinagkakautangan ng kanyang kapatid. Wala na ang mga magulang nila at tanging ang kapatid na lang ang matatawag niyang pamilya. Pero ayun, na-scam daw ang pera nito na itatayo sana nito ng negosyo. At ngayon, hinahabol naman ito ng mga pinagkakautangan nito. Odelia, maayos naman ang mapangasawa mo eh. Pasensya ka na kay kuya kung pati ikaw nadamay sa problema ko. Wika ni Oliver sa kapatid. Kuya, natatakot ako. Baka gawin akong punching bag ng lalaking yun. Hindi mangyayari yun. Kapag sinaktan ka niya, ako makakalaban niya. Sige na, matulog ka ng maaga at bukas ay kasal niyo na. Simple lang naman ang kasal at mga partido lang nila ang dadalo. Tapos ako lang sa side natin. Sige, kuya. Matutulog na ako. Good night, Odelia. Good night, kuya. Malalim na napabuntong hininga si Odelia. Nakaramdam siya ng takot at pangamba para sa panibagong buhay na haharapin niya. Naiisip pa nga niya na baka masamang tao ang lalaking pakakasalan niya. Loan shark owner daw yun, kaya hindi malayo na abusuhin siya niyon dahil hindi naman siya nito mahal. Malaki ang utang ng kapatid niya. Kahit 2 pang maging trabaho niya ay hindi pa rin sapat para mabayaran ang utang ng kapatid. Ngunit nang malaman ng pinagkakautangan ni Oliver na may kapatid itong babae, ay sinabi nitong siya na lang ang gagawing pambayad. Walang nagawa ang kuya niya kundi ang pumayag. Panginoon ko, ba't nabayan niyo nawa ako? Amen. Tanging dalangin niya at nahiga na sa kama para matulog. Kinabukasan din ay agad na nag-ayos si William. Itim lahat ang suot niyang damit. Hindi na siya nagsuot ng bonnet katulad ng sinabi ng pinsan. Ibinigay din nito ang sketch ng mukha ng babae at ang address kung saan ito ikakasal, maging ang oras ng kasal. Hay nako, hindi talaga maasahan ng pinsan kong yun. Ang pangit ng pagkakagawa nitong sketch niya.
Naiiling na wika niya sa sarili sabay tapon ng bond paper kung saan iginuhit ang mukha ng babaeng kikidnapin niya. Nauna siya ng 1 oras sa address ng kasal. May mangilan-ngilan na ring tao sa lugar. Nagulat si William nung tumunog ang kanyang cellphone. Nang makitang si Ariela yon, ay agad niya itong sinagot. Hello, kuya? O Ariela, nandito na ako sa address na sinasabi mo. Mabuti naman. Papunta na dyan ang bride, kuya. Pagkababa pa lang ng kotse, hablutin mo na kaagad ang babae. Maliwanag ba? Oo na. Ako nang bahala sa pagkidnap sa babaeng yun. Diskarte ko to kaya manahimik ka na lang, okay? Basta siguraduhin mo mailalayo mo siya. Inaasahan kita, kuya. I know. Bye. Inis na pinutol niya ang linya at tiningnan ang paparating na mga sasakyan. Hindi naman gaano karami ang tao kaya hindi siya mahihirapan na kidnapin ng babae. Ilang sandali pa ay dumating na ang sasakyan ng bride. Naging alerto kaagad siya. Mukhang ito na nga hinihintay ko. Daw ang pangit ng pagkakasketch ng pinsan ko sa babaeng yun. Sigurado naman akong ito na nga siya. Bahala na. Siya lang naman siguro yung kakasal ngayong araw dito sa simbahan na to. Wala naman ako nakikitang ibang bride eh. Bulong ni William sa sarili habang nakamasid sa bridal car. Pasimple siyang lumapit sa sasakyan. Isa lang ang kasama ng babae. Napangiti siya dahil mukhang madali lang niya makukuha ang babaeng target niya. Pagkalabas pa lang ni Odelia sa sasakyan, ay biglang may humila sa kanya. Malakas siyang napasinghap dahil sa gulat. Huwag kang sisigaw kung mahal mo pa ang buhay mo. Mariing pagbabanta ng lalaking humila sa kanya at naramdaman niyang may matigas na bagay ang itinutok nito sa kanyang tagiliran. Kaya nanginig sa takot ang katawan niya. Mabilis ang kilos nito at naisakay kaagad siya sa loob ng dala nitong sasakyan. Hindi nakapanlaban ng driver ng bridal car dahil sa takot. Odelia! Narinig niya pa ang sigaw ng kanyang kapatid. Ngunit mabilis na pinaharurot ng lalaki ang sasakyan nito, kaya hindi na siya nahabol pa ni Oliver. Hoy, sino ka ba? Bakit mo ko kinidnap? Alam mo bang pwede kitang kasuhan? Kidnapping ang ikakaso ko sa'yo. Ibalik mo ko sa simbahan. Sigaw niya sa lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Ngunit nang lumingon ito sa kanya, ay bigla na lamang siyang natulala dahil sa angkin nitong kagapuhan. Idedemanda mo ko ng kidnapping? Well, kung kaya mo, pwede rin naman kitang idemanda. Ha? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit mo ko idedemanda, Aber? Trespassing ka kasi. Excuse me? Ako trespassing? No! Pinwersa mo ako sumakay dito sa kotse mo. Trespassing ka. Pumasok ka agad sa puso ko eh. Nakangiting banat ng lalaki sabay matamis na ngumiti. Nag-init ang kanyang mukha dahil sa sinabi ng lalaki. Bigla na lang siyang tumahimik at tumingin sa labas ng sasakyan. Damn it. Malutong na mura na William sa isipan dahil sa pagiging corny niya. Hindi niya akalain na isa pala siyang sweet talker. Napalingon siya sa babae. Maganda ito. Simple pero agad mapapansin ang gandang taglay. Napadako ang mga mata niya sa labi nito. Shit naman oh. Bakit ang pula? Parang ang sarap kagatin na tikman ng katas nun. Sa loob-loob ni William. Ano pangalan mo? Basag niya sa katahimikan nilang dalawa. Odelia. Ang ganda naman ang pangalan mo. Kasing ganda mo. Huwag mo nga bilugin ang ulo ko. At saka sino ka ba? Bakit mo ba ako kinidnap? Alam mo bang ikakasal na ako ngayon? Alam ko. Kaya nga kita kinidnap para hindi matuloy ang kasal mo. Aha? Bakit mo naman gagawin yun? Hindi nga kita kilala. Kilala mo ba ako? Isa ka ba sa pinagkakautangan ng kapatid ko? Hindi ko kilala ang kapatid mo. Dapat magpasalamat ka na lang at iniligtas kita sa magiging buhay mo sa mundo ng pag-aasawa. Siya nga pala, ako si William. Nice to meet you, Odelia. Kailangan ko bang magalak na nakilala kita? It's up to you. Pero kung ako sa'yo, magagalak ako. Dahil nakilala mo ang isang Adonis na katulad ko. Nakangisi niyang wika sabay kindat sa babae na nakatingin sa rearview mirror ng sasakyan. Nakita na naman niya ang pamumula ng mukha nito na mas lalong nagpatingkad sa gandang taglay nito. You're more beautiful when you blush, Odelia. Huwag mo nga ako mabiro-biro na ganyan. Saan mo ba ako dadalhin ha? Sa isla. Doon muna tayo sa loob ng 1 buwan. Ano? Hindi pwede. Mag-aalala ang kapatid ko sa akin. Iuwi mo na lang ako.
I'm sorry pero hindi kita pwedeng iuwi ngayon. Please, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na ako sa amin. Baka balikan nila si kuya. Hindi nga pwede. Isang buwan tayong magkakasama at ang ayaw ko sa lahat ay ang maingay. Kung ayaw mong patahimikin kita habang buhay, dapat ang sumunod ka sa akin. Maliwanag ba? Pagalit na wika ni William kay Odelia. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakaramdam tuloy siya ng guilt. Ayaw man niya itong takutin ay kailangan niyang gawin. Mukhang masunuri naman ito. Hindi na ito muling nagsalita pa at mukhang sineryoso nga sinabi niya. Gago ka. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo para manakit ng babae. Sigaw ng kanyang isipan. Malalim na lang siyang bumuntong hininga at mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Gabi na nang makarating sila sa private resort nila. Inalalayan niya si Odelia sa pagbaba ng sasakyan. Wow, ang ganda naman dito. Narinig niya ang komento ni Odelia nang makita ang private resort na kinaroroonan nila. Tila ba nakalimutan nitong nakidnap ito? Maganda talaga rito. Oo nga pala, hindi ka ba nahihilo kapag sumasakay ka ng bangka or speedboat? Hindi pa ako nakakasakay sa mga ganyan kaya hindi ko alam. Sasakay tayo ng speedboat papuntang isla, kaya maganda ka na. Hindi na ba talaga magbabago ang isipan mo? Alam kong hindi ka masamang tao, kaya please iuwi mo na ako sa amin. Muli nitong pakiusap. Gusto mo ba talaga maikasal sa lalaking yun, Odelia? Ganun mo ba siya kamahal? Bakit mo kasi ako kinidnap? Hindi mo kilala ang kapatid ko at wala siyang utang na dapat bayaran sa'yo. Anong dahilan mo? Personal ang rason ko. Ikaw, bakit ka pumayag na magpakasal sa lalaking yun? Natahimik ito bigla sa naging tanong niya. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at pinaglaruan nito ang mga daliri. Kailangan ko siyang pakasalan Kailangan mo lang pala siyang pakasalan, pero hindi mo siya mahal. Dapat pala magpasalamat ka sa akin at iniligtas kita sa pagsasama na hindi ka magiging masaya sa bandang huli. Pamumutol ni William sa sinasabi ng kausap. Pero wala kang alam. Mas gugustuhin kong maikasal sa lalaking yun para... Shut up, Odelia. Hindi kita kinidnap para marinig ang mga paliwanag mo. Wala na akong pakialam kung bakit kailangan mong pakasalan ng lalaking yun. Kalimutan mo na lang ang tanong ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay hindi matutuloy ang kasal yung dalawa. Tayo na. Hindi maintindihan ni William kung bakit siya nagagalit na ipinipilit ni Odelia na kailangan nitong magpakasal sa lalaking yun. Siguro nga ay mahal nito ang lalaki. Nakarating sila sa Isla Cordova na walang inikan. Inalalayan niya lang si Odelia pagbaba sa speedboat. Bago pa niya kidnapin ng babae, ay inihanda na niya ang isla para sa isang buwang pamamalagi nila roon. Lahat ng kailangan nila ay maayos na. Pagkain, mga gamot, damit, at iba pang kailangan sa araw-araw. Nasa ikalawang pinto ang magiging silid mo, Odelia. Kompleto na ang gamit dun. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka pa. Magpahinga ka muna at alam kong pagod ka. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Imporma niya rito. Isang tango lang ang ibinigay nito sa kanya. Muli ay napabuntong hininga na naman siya. Nang hindi ito umimik ay nagtungo na siya sa kusina para maghanda ng pagkain nila. Samantalang dahan-dahang pumasok si Odelia sa silid na nakalaan sa kanila. Namangha siya nang mailibot ang paningin sa buong silid. Wow naman, ang ganda rito. Ang laki ng silid nito. Mukhang malaki pa to sa bahay namin ni Kuya Oliver. Mukhang mayaman nga talaga si William. Baka may utang ang kapatid ko sa kanya kaya kanidnap niya ako. Kuya, ilang tao pa bang pinagkakautangan mo? Naiiling na naiiyak niyang tanong sa kapatid kahit na wala ito sa harapan niya. Pero ang sabi ni William ay hindi niya kilala si Kuya. Totoo ba yun? Pero baka personal na rason kung bakit niya ako kinidnap. Baka may nagawa ako sa kanya na hindi ko alam o kaya hindi ko na matandaan. Madaling napaisip si Odelia. Pero kahit anong isip niya ay wala talaga siyang matandaan na may naagrabyadong tao. Diyos ko, huwag mo sanang pabayaan ng kapatid ko. Parati niyo po siyang gabayan. Gabayan niyo rin po ako. Sana lang walang gawing masama si William sa akin. Amen. Taimtim siyang nanalangin para sa kalikasan niya at ng kanyang kapatid. Patapos na rin sa pagluluto si William. Inihanda na rin niya ang kanilang pagkain. Nang maalala ang pinsang si Ariela ay malakas siyang napamura. Nakalimutan ko siyang tawagan para i-update na nasa kamay ko na si Odelia. Bakit kasi na-distract ako sa gandang taglay na babaeng yun?
Naiiling niyang sabi sa sarili. Mabilis niyang kinapa sa bulsa ang cellphone. Ngunit nang tingnan niya ay walang signal. Damn it. Katangahan overload na talaga ako. Nakalimutan ko rin wala nga palang signal dito. Bukas ko na nga lang siya tatawagan. Siguro naman ay nabalitaan na niyang hindi natuloy ang kasal nila Sus at Odelia. Kaya alam kong nagsasaya na siya ngayon. Wika sa sarili. Si Odelia naman ay nagpalit ng damit pagkatapos maligo. Mabuti na lang at may mga loose t-shirt na damit sa cabinet. At tama nga ang sinabi ni William, dahil kumpleto ang gamit sa loob. Maging ang mga underwear ay kumpleto. Mukhang wala na siyang hahanapin pang iba. Isang black t-shirt at white taslan shirt ang isinuot niya. Nagpalit din siya ng panty. Ngunit hindi na niya isinuot pa ang bra dahil naiinitan siya. Halos mapalundag siya sa gulat nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang inuukupang silid. Odelia, lumabas ka na at kakain na. Sigaw ni William mula sa labas ng silid. Oo, lalabas na ako. Pasigaw niya ring sagot. Mabilis lang niyang pinasadahan ng suklay ang buhok at agad na lumabas ng silid. Malakas siyang napasinghap dahil sa gulat nang makita si William sa labas. Ginulat mo naman ako. Nagkanda buhol-buhol ang kanyang paghinga dahil sa kakaibang titig ng lalaki sa kanya. Halika na, sabay na tayong kumain. Malamig ba sa labas? Oo, kaya huwag kang lumabas at mahamog. Malamig sa labas. Kasing lamig mo rin dito sa loob. Odelia, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Wala na akong sinabi. Nakanguso niyang wika. And next time, magsuot ka ng bra. Gifted ka pa naman. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito at mabilis na tinakpan ng dalawang braso ang bandang dibdib niya. Bastos! Namumula ang pisngi niyang sigaw rito. Bilisan mo na. Baka mamaya ikaw ang kainin ko. Bahala ka. Mas lalong nag-init ang kanyang pisngi dahil sa lumabas sa bibig ni William. Hindi naman siya pinanganak kahapon para hindi malaman kung anong ibig nitong sabihin. Hindi na lang siya umimik pa para maitago ang kahihiyan. Namamangha si Odelia dahil sa pagiging maasikaso ni William sa kanya. Para bang normal lang dito ang ginagawa. Masyadong inosente ang mukha nito na akala mo ay hindi ito ang kidnapper. Odelia, stop staring at me. Para mo naman akong kakainin niya ng buhay eh. Anito habang tinatalupan ng hipon at inilalagay sa pinggan niya. Pasensya na. Huwag mo na akong asikasuhin. Kumain ka na lang. Kaya ko naman yan eh. Just eat. Hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Sagot nito. May kidnapper bang nagsisilbi sa kinidnap niya? I'm different. Iba ang motibo ko sa pagkidnap ko sa'yo. Sabi ko na nga ba't mabait ka eh. Hindi ako mabait, Odelia. Hindi mo pa ako kilala. Nakibit balikat na lang siya. Ayaw niyang makipagsagutan pa sa lalaki at parang ayaw naman itong magpatalo. Pero minsan ay napapatitig siya sa gwapo nitong muka. Makakapal ang kiling nito at ang mga mata nito ay tila ba misteryoso. Matangos ang ilong at may mapupulang labi. Hindi rin ito maputi. Moreno ang kulay ng balat nito. Pero mas gusto niya ang mga kamay nito. Para bang nangangako ito na kayang-kaya siyang paligayahin gamit lamang ang mauugat nitong kamay. Wala sa sariling napalunok siya ng laway. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa bawat ugat ng kanyang katawan. Are you done checking on me, miss? Hindi ba't ang sabi ko wag mo akong titigan? Barito na ang boses ng wika nito. Wala namang mababakas na iritasyon sa boses ng lalaki. Mukha nga naaliw pa ito sa kanya. Pasensya na. Nakayuko niyang wika. Itinutok na lang niya ang kanyang paningin sa pagkaing nasa harapan at nagsimula na ulit siyang kumain. Hanggang sa matapos silang kumain ay hindi na siya nagsalita pa. Ako na lang maglilinis dito at maghuhugas ng plato. Magpahinga ka na. Mahina niyang sabi. Nagluto na ito at gusto naman niyang makatulong sa gawaing bahay. Wag na, pumasok ka na sa silid mo at magpahinga. Don't lock your door, maliwanag ba? Aha? May bala ka bang masama sa akin at gusto mong wag kong ilak ang pinto ng silid ko? Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko. Sige na, matulog ka na at huwag kang tatakas dahil wala ka namang pupuntahan sa islang to. Hindi naman ako tatakas. Alam ko namang mahihirapan lang ako. Sige na nga. Good night, William. Good night, Odelia. Isang beses pa niyang pinasadahan ng tingin si William bago tuluyang nagtungo sa kanyang silid.
Nang mawala sa paningin ni William si Odelia, ay pinakawalan niya ang marahas na hangin. God, Odelia is such a temptress. Paano ka ba mapipigilan ng nararamdaman kong to? I know this is just a lust, pero hindi siya katulad ng ibang babaeng kinakama ko. I know she's different. Kausap niya sa sarili. Muli na naman siyang bumuntong hininga. Kasalanan to ng pinsan ko eh. Mukhang malaking problema ang pinasok ko. Naiiling pa niyang wika at mabilis na inayos ang kanilang pinagkainan. Pagkatapos ay nagpahinga na rin siya sa kwarto. Matagal bago nakatulog si William. Iniisip niya kung paano niya maiiwasan si Odelia. Pero kahit anong isipin niya, ay mukhang hindi siya magtatagumpay. Bahala na nga. Hanggat kaya ko siyang iwasan gagawin ko. Hindi ko to dapat na maramdaman. Iuuwi ko rin siya pagkatapos ng isang buwan namin pananatili dito. At kapag nakauwi na siya, hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Maraming babae kaya mabilis ko lang siyang makakalimutan. Kausap niya sa sarili at tuluyan na ngang ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si William. Magluluto pa siya ng agahan nila ni Odelia. Ngunit nagulat siya nang makita ang babae na nagluluto na sa kusina. Hey, dapat inintay mo ako magising. Ako na sana magluluto ng almusal natin. Anya. Nako, ayos lang. Mukhang napagod ka rin kahapon. Huwag ka mag-alala at marunong naman ako magluto. Maupo ka na lang dyan. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Masiglang tanong ni Odelia sa kanya. Ako na lang. Ipagpatuloy mo na lang ang pagluluto mo. Ako na. Sabi ni Kuya Oliver, masarap daw ako magtimpla ng kape. Kaya nga sa tuwing bad mood siya, agad ko siyang pinagtitimpla ng kape. Napatitig siya sa mukha ni Odelia. Napakaamo talaga ng mukha nito at inosenteng-inosente. Kaya mas lalo siyang nakokonsensya dahil sa ginawa niya. Pero wala na siyang magagawa pa. Hindi na niya maibabalik pa ang araw na kinidnap niya ito. Salamat. Nako, wala yun, William. Sanay ako sa gawaing bahay, kaya sisiw lang sa akin ng mga ganitong bagay. Nakangiti nitong wika. Marahan ang bawat kilos nito. Tila ba kalkulado na nito ang bawat galaw. You're going to be a perfect wife, Odelia. Wala sa sarili niyang nasabi ang dapat ay sa isipan niya lang. Ha? Perfect wife? Talaga? Tumikhim muna siya bago sumagot sa dalaga. Yeah, mukhang magiging mabuti kang asawa balang araw. Alam mo, yan ang palaging turo ng nanay ko sa akin noon. Sabi niya, palagi ko raw pagsilbihan ng magiging asawa ko. Dahil isa raw yun sa sahog ng masayang pamilya. Kaya kapag nag-asawa ako, pagsisilbihan ko talaga magiging asawa ko sa abot ng aking makakaya. Ang swerte naman ng magiging asawa mo kung ganun. Swerte nga siguro. Pero syempre, gusto kong ikasal sa lalaking mahal ko at mahal din ako. Napatitig siya sa mga mata ni Odelia. Tila ba isa itong bata na nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Heto na ang kape mo. Tikman mo na at sabihin mo kung masarap ba o hindi ang pagkakatimpla ko ng kape. Pasensya ka na at nakalimutan kitang tanungin kung gusto mo ba ng black coffee o with creamer. Ayos lang, Odelia. Maikli niyang sagot at sinimsim ang hawak na tasa ng kape. Hindi niya alam kung bakit biglang lumakas ang pintig ng puso niya. Hindi yun dahil sa nervyos, kundi dahil magkatulad ng lasa ang kaping ito sa kaping ipinapainom sa kanya ng anak na dati naninilbihan sa kanila. Is it a coincidence? Naitanong niya sa sarili. William, pangit ba ang lasa ng kape? Gusto mong palitan ko na lang? May pag-aalala sa boses na tanong ni Odelia sa lalaki. Hindi, ayos lang naman. Masarap nga ang kapeng to. May nagturo ba sa'yo kung paano magtimpla ng kape? Si nanay ang nagturo sa akin kung paano ang tamang timpla ng kape. Pero syempre, depende pa rin yun sa iinom kung anong lasang magugustuhan niya. Masarap ang pagkakatimpla mo ng kape. Salamat dito. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige na, inumin mo na yan bago pa lumamig. Ihahanda ko na rin itong mga pagkain niluto ko. Tumango na lang siya bilang sagot at inubos ang kapeng tinimpla ni Odelia para sa kanya. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Panay ang iwas ni William kay Odelia. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nang ipagtimpla siya nito ng kape, ay nag-iba na rin ang mood nito. May nagawa ba akong mali? O nasabi kaya?
Sigurado naman akong wala akong ginawa sa kanya. Baka may problema lang kaya ayaw niyang mamansin. Sabi ni Odelia sa sarili. Nakapagluto na siya ng tanghalian pero hindi pa rin niya nakikita si William. Nasaan na bang lalaking yun? Bakit bigla-bigla na lang nawawala? Kaya naman ay nauna na siyang kumain at hindi na hinintay pa ang lalaki. Lumabas siya ng bahay. Hindi masyadong mainit. Matagal na niyang napansin ang swimming pool. Nagniningning ang tubig nito habang natatamaan ng sikat ng araw. Wala namang sinabi si William na bawal akong maligo sa swimming pool o sa dagat. Wala naman akong ginagawa kaya mas magandang maligo na lang ako. Agad na nagpalit si Odelia ng pandigo. May tupis naman siyang nakita. Hindi siya sanay na magsuot ng ganun ka-sexy na damit. Pero dahil wala namang ibang tao at mukhang natutulog pa ang lalaki, ay naglakas loob siya na magsuot ng tupis. Ang lamig ng tubig. Ang sarap magbabad. Excited niyang wika nang mailublob ang paa sa pool. Akala ni Odelia ay mababaw lang ang swimming pool. Hindi siya marunong lumangoy, pero nabibighani siya sa lamig ng tubig. Mabilis niyang inihagis ang sarili sa tubig. Nagulat siya nang hindi maabot ng paa niya ang tile sa ibaba. Bigla siyang nakaramdam ng panik. Tulong! Tulong! Sigaw niya. Ngunit mukhang walang makakatulong sa kanya. Kaya pinilit niya ang sariling makahawak man lang sa gilid ng pool. Ngunit bigo siya, hanggang sa unti-unti siyang lumubog sa ilalim ng tubig. Samantala, nang marinig ni William ang boses ni Odelia, ay mabilis siyang bumaba sa may treehouse. Doon kasi siya tumatambay upang makaiwas kay Odelia. Halos lumabas ang puso niya sa ribcage dahil sa sobrang kabang nararamdaman nang makita si Odelia na tila nalulunod. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na tumalon sa swimming pool. Hinila niya ang dalaga at inilalayan na makaupo at saka hinagod ang likod nito. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong sa babae. Panay naman ang ubo nito dahil mukhang nakainom ng tubig. Ayos lang ako. Salamat. Marunong ka bang lumangoy? Hindi. Akala ko kasi mababaw lang ang tubig kaya naligo ako. Damn it! Ano ka ba? Alam mo na palang hindi ka marunong lumangoy, sumubo ka pa. Paano kung hindi kita narinig? Di tuluyan ka nalunod. I'm sorry. Kaya nga kahit gusto ko rin lumangoy sa dagat, hindi ako pumupunta ron dahil baka tangayin ako ng alon. Sorry talaga. May magagawa ba yung sorry mo kung may nangyaring masama sa'yo? Don't be careless, Odelia. Nasa pangangalaga kita at ayaw kung may mangyaring masama sa'yo. Bakit ba iniiwasan mo ko? Hindi kita iniiwasan. May iniisip lang ako. Ano naman ang iniisip mo? May girlfriend ka ba sa Maynila na naiwan? Siya bang iniisip mo? Nakita ni William ang lungkot sa mga mata ni Odelia. Bigla na lang ay may kumirot sa puso niya. Wala akong girlfriend. Talaga? Bigla na lang umaliwalas ang mukha ng babae na siyang ikinangiti niya. Bakit mukhang masaya ka na wala akong girlfriend? Gusto mo ko, no? Hindi masaya lang ako kasi... Kasi ano? Tell me, Odelia. Basta. Mabilis itong tumayo at hinablot ang tuwalya at binalot nito ang katawan. Odelia! Tawag niya sa babae. Huminto ito at lumingon sa kanya. Bakit? You're beautiful and amazing woman, Odelia. Sana mahanap mong lalaki magpapasaya sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Malaking kasalanan ko sa'yo at nakokonsensya ako sa ginawa ko. Kaya naisip kong ibalikan na sa kapatid mo. Talaga? Kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ni Odelia. Muli na namang kumirot ang puso niya. Gusto niyang makasama pa ito ng matagal, pero kailangan niyang gawin kung ano sa tingin niya ay tama. Isa pa'y ayaw niyang mas mahulog ang loob dito. Oo, kaya sa susunod na linggo alis na tayo. Iuuwi na kita. At susulitin ko mga araw na kasama ka. Naisa nang idugtong ni William yon, ngunit itinikom na lamang niya ang bibig niya. Umalis muna si William at nagpunta sa resort kung saan sila huminto noon ni Odelia. Iniwan niyang natutulog si Odelia. Kailangan niya munang tawagan si Ariela at ipaalam dito ang kanyang plano. Mabilis ang bawat kilos niya. Baka magising ang dalaga. Ayaw niyang magpanik ang babae kapag hindi siya nito nakita sa bahay. Pagkarating sa resort ay agad niyang dinayal ang numero ng pinsan. Nakatatlong ring lang at agad na sinagot ni Ariela ang tawag niya.
Kuya William, bakit ngayon ka lang tumawag, ha? Alam mo bang hinihintay ko ang tawag mo? Pasigaw na tanong ni Ariela sa kanya. Pwede bang wag mo akong sigawan? Nagawa ko naman ang gusto mo Kinidnap ko si Odelia para hindi na matuloy ang kasal nila ni Zeus. Nakalimutan ko lang natawagan ka. Alam mo namang walang signal sa isla. Nagabala pa nga akong pumunta dito sa resort para lang makasagap ng signal. Sinong Odelia, kuya? Mali ka ng kinidnap na bride, kuya. Ikinasal na si Zeus at Maria. Maria? Maria ang pangalan ng bride na pinapakidnap mo sa akin? Oo, kuya. God, lagot na tayong dalawa nito. Anong gagawin natin? Maling bride ang kinidnap mo. Baka idemanda niya tayo. Alam mo, this is all your fault. Hindi kumpletong detalyeng binigay mo sa akin. Ihanda mo na ang sarili mo at mukhang makukulong tayo pareho. Tapos binigyan mo pa ako ng magulo at pangit na sketch. Paano ko naman malalaman kung si Maria o Odelia ang nasa sketch mo? Tapos mali pa yatang oras ng kasalang binigay mo, pati simbahan. Si Odelia ang naroon nun. Yun kasi ang binigay sa akin ng source ko. Malay ko bang isa't kalahati rin pala yung mali-mali. Kaya naman pala hinihintay ko ang news na nagkagulo sa kasal ni Zeus, pero hindi nangyari. Yun pala, mali ka ng dinukot. Pero hindi ako makukulong, kuya. This is the consequences of what we've done, Ariela. Kaya kailangan nating harapin to. Kinidnap ko ang maling tao. Sinira natin ang buhay niya. We should pay for what we've done. Imagine, dapat ay ikakasal na siya tapos kinidnap natin. Hindi na umimik pa si Ariela sa kabilang linya, kaya pinutol na agad niya ang tawag. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga. Mukhang napasubo talaga ako. I'm sorry, Odelia. Nasira ako ang buhay mo. Naiiling niyang wika at muling bumalik sa isla sa kanyang speedboat. Tanghali na nang magising si Odelia. Medyo masakit ang ulo niya. Agad siyang naligo at nagbihis. Excited siya sa huling araw nila ni William sa isla. Masaya siya na sa wakas ay makikita na niyang muli ang kapatid niya. At magkakaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin dito na hindi na siya magpapakasal sa lalaking inutangan nito. Habang nasa isla siya ay narealize niya na hindi pagmamayari ng sino man o kahit ng kapatid niya ang kanyang sarili. May karapatan siyang tumanggi, lalo na at ang nakasalalay ay ang kanyang kaligayahan at kalayaan. Sa isla niya naramdaman ng kalayaan at nagpapasalamat siya kay William dahil sa ginawa nitong pagkidnap sa kanya. Sa lahat ng kidnapper, ito na yata ang pinakamabait at pinakagwapo. Inaamin niya sa pagdaan ng mga araw ay nagugustuhan niya ang lalaking yun, kahit na madalas ay suplado at hindi namamansin. Good morning, William. Sorry at late na ako nagising. Bati niya agad sa lalaki nang makita itong umiinom ng kape. Good morning. Handa ka na bang umalis? Seryosong tanong nito sa kanya. Ha? Akala ko bukas pa tayo aalis. Ngayon na. Saka akala ko ba gustong gusto mo nang umalis sa isla? Magpasalamat ka na lang na hindi ka naaabot ng isang buwan dito. May nangyari ba, William? Marahas itong bumuntong hininga. Halata ang frustration sa mga mata nito. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong hapitin sa baywang at siilin ng halik sa labi. Unang halik na yon, kaya hindi alam ni Odelia ang gagawin. Nakaramdam siya ng nagbili parang paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi siya marunong humalik, pero nasusundan niya ang bawat kilos ng labi ni William. May sariling isipan ng kanyang kamay at ikinawit niya yon sa leeg ng lalaki. Nakakalasing ang halik nito sa kanya, kaya mas idiniin niya ang labi sa labi ng lalaki. Kinakapos na siya ng hangin kaya marahan niya itong itinulak. Alam mo bang nakakabaliw ka, Odelia? Sabi nito. Ilang araw kitang iniwasan, pero para kang isang bubblegum ko makadikit. Ayaw mong matanggal sa isipan ko. Pero malito, may kasalanan ako sa'yo. At sana mapatawad mo ako. Nahihirapang wika ni William sa kanya. Anong kasalanan ang sinasabi mo, William? Yun bang pag-kidnap mo sa akin? Okay lang naman sa akin yun eh. Ang totoo, niligtas mo pa nga ako sa taong magkukulong sa akin sa kasal na walang pagmamahal. Hindi ko rin naman gusto ang kasal na yun. Kaya salamat sa ginawa mo at sa pagdala sa akin sa malaparaisong lugar na to. Kung pwede nga lang na dito na tayo habang buhay, okay lang sana. Kaso alam ko namang may kanya-kanya rin tayong mga buhay na dapat balikan sa syudad. Odelia, hindi mo naiintindihan. May kasalanan ako sa'yo dahil hindi ko ang babaeng dapat ay kikidnapin ko. Mali ako ng taong kinidnap. I'm sorry.
Alam kong hindi sapat ang sorry ko sa ginawa ko sa'yo. Kaya naman handa akong makulong. Sampahan mo ko ng kaso kung gusto mo. Hindi ako lalaban. Ibig sabihin, walang utang sa'yo ang kapatid ko? Wala ka ring personal na galit sa akin? Nagkamali ka lang ng dinukot? Oo, hindi ko ang bride na dapat kikidnapin ko. At kagaya ng sinabi ko dati sa'yo, hindi ko kilala ang kapatid mo. Wala ka ring atraso sa akin. My cousin gave me a wrong information. Mali ang simbahan at oras na sinabi niya sa akin. Kaya inakala ko na ikaw ang bride na gusto niyang ipakidnap. I'm so sorry, Odelia. Hindi siya umimik. Kinapa niya sa kanyang sarili kung galit ba siya sa lalaki. Ngunit wala siyang kahit nakatiting na galit dito. Siguro noong una nagalit siya, pero nag-iba na rin ang pananaw niya sa lalaki. Siguro ay dahil hindi siya nito sinaktan o pinakitaan ng masamang ugali. At nagpapasalamat din naman siya dahil sa ginawa nito. Hindi ako galit sa iyo, William. Nagpapasalamat pa nga ako, di ba? Dahil nailigtas mo ko. Iniligtas mo ako sa isang hindi masayang pagsasama. Kaya bakit ako magagalit sa iyo? Ni hindi ko nga kilala ang taong pakakasalan ko na yun noon. Kahit pangalan niya hindi ko alam. Ang alam ko lang ay isa siyang loan shark. Nakangiti niyang wika. You're not mad at me? Umiling ang dalaga. Odelia, huwag kang matakot. Pwede mo naman akong sampalin na suntukin para makaganti. Do whatever you want to do with me. Lahat ng yun itatanggapin ko dahil sa ginawa ko. Ito, tatanggapin mo kaya? Hindi na nito na ituloy pa ang sasabihin dahil agad nang sinunggaban ni Odelia ng halik ang lalaki. Nagulat man ito sa umpisa pero hindi siya nito binigo. Di naman nila ang halik ng bawat isa hanggang sa humantong sa pag-iisa ang kanilang katawan. At hindi pinagsisisihan ni Odelia ang nangyari sa kanila ni William. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit niya ibinigay dito ng ganoon kadali ang pagkababae niya. Basta ang alam lang niya, gusto niya si William. Kinabukasan ay maagi silang umalis ng isla. Wala silang imikan. Wala rin naman siyang sasabihin sa lalaki. Nahihiya siya sa nangyari dahil siya ang unang gumawa ng hakbang para may mangyari sa kanila. Saan kita ibababa? Malamig na tanong ni William sa kanya nang nasa lugar na sila ni na Odelia. Nakaramdam ang dalaga ng kaunting kirot sa puso dahil sa panlalamig nito sa kanya. Sa may kanto na lang. Maglalakad na lang ako papasok sa amin. Sige. William, pwede ba kitang makita ulit? Mas mabuting wag muna, Odelia. Bakit? Dahil pa rin ba sa mali mong pag-kidnap sa akin? Sabi ko naman sa'yo okay lang ako, di ba? Inalagaan mo naman ako at hindi sinaktan. Kaya walang rason para iwasan mo ko o mahiya ka sa akin. Odelia, bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Sige, kung yan ang pasya mo. Hindi na siya nagprotesta pa kahit na sa loob ay nasasaktan siya. Ilang sandali pa itinabi na nga ni William ang sasakyan sa may kanto. Salamat. Mag-iingat ka. Pasasalamat niya sa paghatid nito sa kanya. Tumango lang ang lalaki. Agad naman siyang bumaba ng sasakyan. Hindi na siya lumingon pa sa sasakyan nito. Nakaramdam siya ng labis-labis na sakit sa kanyang puso. Marahan niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maging mahina. Gusto niyang maging malakas para sa haharapin niyang laban. Alam din kasi niyang may dadatnan siyang problema sa utang ng kuya niya dahil sa pagkidnap sa kanya ni William. Magkikita rin tayo balang araw, William. Hindi kita kakalimutan. Bulong ni Odelia sa hangin. Lumipas ang isang linggo ngunit hindi pa rin makalimutan ni William si Odelia. At gabi-gabi ay parang sirang plaka na nagpapabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyari sa kanilang dalawa sa isla. Ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na puntahan ng babae at magpakita rito kahit na alam naman niya kung saan ito pupuntahan. Bumalik po siya ng bangon. Naalala na naman niya ang kape at ang kapeng tinitimpla sa kanya noon ni Leah, ang anak ng kanilang dating kasambahay na si Aling Lilian. Leah is her first love. Bagong opera siya noon sa kanyang mata dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya. Nakabenda ang mga mata niya noon at ang tanging matyagang nakikipag-usap at umaasikaso sa kanya ay si Leah lamang. Kaya nangako siya noon sa sarili na kapag lumaki na sila at nasa tamang edad na, ay pakakasalan niya ang babae. 8 taon pa lang noon si Leah at siya naman ay 12 taong gulang. Ngunit saglit lang ang mag-ina na namasukan sa kanila. Isang araw ay bigla na lang nagpaalam ang mag-ina na aalis na sa kanila.
Labis-labis ang kalungkutang naramdaman niya sa pag-alis ni Leah. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti niya rin kinalimutan ang batang pag-ibig niya para rito. Nababaliw na yata ako. Baka hallucination ko lang yun dahil wala namang nagtitimpla sa akin ng kape noon kundi si Leah lamang. Kahit bawal sa kanyang kape noon ay sumisigi pa rin siya. Pero sabi naman ni Leah sa kanya ay hindi black coffee ang tinitimpla nito para sa kanya. Kaya ayos lang daw yun. Abnormal na ata ako. Kanina iniisip ko si Odelia. Ngayon si Leah naman. Hindi sila iisang tao, kaya kalmahan mo ang puso mo. Tuluyan na bumangon si William. Ngunit natigilan siya nang may pumasok na plano sa kanyang isipan. Bakit nga ba hindi ko siya pag-imbestigahan? Nang sa gayon ay malaman ko kung si Odelia nga ba ay si Leah din. What a good idea. Nakangiti niyang sabi. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at dinayal ang numero ni Nathan, ang kaibigan niyang detective at may-ari ng See You Later Intelligence Company. Nakailang ring lang at sinagot naman kaagad ni Nathan ang tawag niya. Hello Nathan. Bro, kamusta? Masigla niyang bati sa kaibigan. You're ruining my sex life, you bastard. Inis na sagot ni Nathan sa kabilang linya. Malakas naman siyang natawa. Parang alam na niya kung anong ginagawa nito sa mga oras na yun. I'm sorry if I disturb you, pero importanteng itinawag ko sa'yo. Shoot, what is it? May papahanap ka ba? Yeah, gusto kong hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Odelia, yun ang pangalan niya at nakatira siya sa San Roque, Antipolo City. I need the information ASAP. Yan lang ba? Okay, tawagan kita agad. Bye. Paalam nito sa kanya. Hindi na siya sumagot pa at pinutol na lang ang linya. Sana nga ay tamang hinala ko. Bulong niya sa sarili at muling napubuntong hininga. Tumunog ang cellphone niya. Nang makita si Ariela ang tumatawag, ay mabilis niya yung pinatay. Ayaw niya munang kausapin ng pinsan, kaya iniiwasan niya ito. Samantala, noong araw na makauwi si Odelia sa maliit nilang bahay pagkahatid ni William, ay nakita niya ang kapatid na problemadong-problemado. May mga pasapa ito sa katawan. Kuya Oliver? Tawag niya sa pangalan ng kapatid. Agad itong napatayo at nilapitan siya. Odelia? Odelia, ikaw nga! Salamat naman sa Diyos at nakauwi ka ng buhay. Mabilis siyang niyakap ng kapatid. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Mabuti na lang at hindi masamang tao ang kumidnap sa kanya. Baka hindi na siya nakauwi pa ng buhay. Kuya, ano nangyari sa'yo? Bakit puro pasaka? Naku, pasensya na at nakita mo ko sa ganitong ayos. Kasi mga pinagkakautangan ko, panay ang punta rito at hanap sa'yo. Tinatanong nila kung saan daw ko tinago. Wala naman akong alam kung saan kanina lang ang kidnapper mo. Ayaw maniwala sa akin Kaya ito, bugbog ang inabot ko sa kanila. Bakit hindi ka lumapit sa mga pulis at humingi ng tulong? Hindi ako makalapit sa mga pulis Pinagbantaan nila ako na papatayin. Pasensya ka na't hindi kita hinanap at ni-rescue, Odelia. Gustuhin ko man pero hindi ako makakilos ng maayos dahil sa kalagayan ko. Tapos halos araw-araw pa akong binabalikan ng mga guns na yun. Kumirot naman ang puso niya sa sinabi ng kapatid. 2 taon lang naman ang tanda nito sa kanya. At ito na ang tumayong ina at ama niya simula nang sumakabilang buhay ang kanilang mga magulang. Pasensya ka na kuya ha, nang dahil sa akin kaya ka nabugbog ng ganyan. Wala to, malayo to sa sikmura at saka kasalanan ko rin naman ang nangyari sa akin Mabuti nga't nakidnap ka. Kung hindi ay baka ginawa ka rin punching bag ni Paul. Sasagot pa sana si Odelia para ikwento ang nangyaring maling pagkidnap sa kanya. Pero biglang may kumatok sa pinto ng bahay nila. Naman magtago ka Odelia, dali. Baka mga hayop na naman ay nang nasa labas. Baka dalhin ka nila kapag nakita ka. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Tumango lang siya at mabilis na nagtago sa ilalim ng kama. Maririnig naman niya ang usapan sa labas dahil maliit lang ang bahay nila. Sino po kayo? Boses ng kanyang kapatid. Iho, ako si Armando Villarreal. Nandito ako para sa anak kong si Odelia Villarreal. Nagulat siya sa naging sagot ng kausap ng kapatid. Anong anak mo si Odelia? Kapatid ko po siya at anak siya ng tatay at nanay namin. Makakalis ka na, mali ka na pinuntahan. Iho, pakinggan mo ko. Anak ko si Odelia kay Lilian. Kung anak ka ni Lilian, magkapatid nga kayo. Hindi po magagawang lokohin ng nanay ang tatay ko. Umalis na po kayo.
Maya-maya ay nakarinig muli si Odelia ng ingay. Hoy Oliver, magbayad ka na sa utang mo. Nawawala ang kapatid mo kaya ayaw na ni boss sa kanya. Kapag hindi ka pa nagbayad ngayon, pasensyahan tayo. Pagbabanta ng isang lalaki sa kapatid niya. Wala pa nga akong pera. Paano ako makakapaghanap ng trabaho kung panay ang bugbog niyo sa akin? Hindi ko naman kayo tatakasan eh. Hayaan niyo lang kasi ako magtrabaho para makabayad na ako sa inyo. Inis na sigaw ng kapatid niya. Magkano bang utang niya sa inyo? Tanong sa lalaki ng nagpakilalang ama ni Odelia. 2 million pesos, dala na ang tubo dyan. Sagot ng lalaki dito. Hoy, 2 million pesos? Angil ni Oliver. 1 million lang ang utang ko sa inyo ah. Grabe naman ang tubo ninyo. Pumirma ka, Oliver. At alam mo naman ang pamamalakan ng grupo namin. Babayaran ko kayo. 2 million baka mo. Tumatanggap ba kayo ng tseke? Sabi muli ng matandang kausap ni Oliver. Cash lang ang tinatanggap namin, tanda. Walang galang na sagot ng lalaki na may malawak ng ngisi. Okay, makakahintay ka naman siguro ng ilang minuto, hindi ba? Walang problema, tanda. May tinawagan sa cellphone si Mr. Villarreal at hindi nga nagtagal ay may dumating na namang lalaki. Siya si Atty. Lopez. Bago ko ibigay ang pera sa inyo ay dapat numirma kayo ng kasulatan. Nabayad na si Oliver ng utang niya sa inyo na 2 million pesos at kahit kailan hindi niyo na siya guguluhin at ang kapatid niya. At kapag ginulo niyo pa siya, pwede kayong kasuhan at ikulong dahil sa hindi pagtupad sa usapan. Paliwanag ni Mr. Villarreal. Okay, cool. Madali naman kaming kausap, tanda eh. Nasaan ang pera? Tanong ng lalaki. Ito ang pera. Pakipirmahan na lang dyan kasama na ng pangalan mo. Singit ng attorney ni Mr. Villarreal sabay abot sa lalaki ng kasunduan. Agad naman yung kinuha ng lalaki at pinirmahan kahit hindi pa nababasa. Eto, tapos na akong pumirma. Ito ang pera. Bilangin mo muna bago ka umalis para makasigurado kayo. Ibinigay ng attorney ang isang bag sa lalaki na puno ng lilibuhin. Sandaling namutawi ang katahimikan hanggang sa magsalita ang lalaki. Tamang-tama, walang labis, walang kulang. May pera ka naman pala, Oliver eh. Pinahirapan mo pa ang sarili mo. Sige, alis na kami. Nang mawala na ang mga lalaking naniningil ay lumabas na si Odelia sa tinataguan. At napatunayan nga ni Mr. Armando Villarreal na anak siya nito. Pinaintindi nito sa kanilang magkapatid ang naging sitwasyon. Nagkatuksuhan lamang daw noon ng dalawa nang minsang magkakilala sa isang event at aksidente nitong nabuntis ang ina ni Odelia kahit na may asawa na. Gusto raw nitong akuin noon si Odelia, pero mahal ng nanay nila ang ama ni Oliver, kaya pinaako na lamang sa asawa si Odelia. Hindi naman sila galit sa kanilang ina. Itinaguyod at minahal silang dalawa ng ina. Sadyang may mga kwento lang ng pag-ibig na hindi na uuwi sa happy ending. Gayunpaman ay itinuring pa rin naman si Odelia na parang tunay na anak ng nakagisnan niyang ama. Hindi siya hinanap agad ni Mr. Villarreal dahil sa pangako sa ina nila na wag na silang guguluhin pa. Pero nalaman daw ng Ginoo na patay na ang ama at ina nila, kaya pinahanap agad nito si Odelia. Nakapagdesisyon si Odelia na sumama sa tunay na ama. Mabuti na lang at sumama sa kanya ang kuya niya. Yun din ang gusto ng kanyang tunay na ama, ang hindi sila maghiwalay na magkapatid. Magsisimula ulit sila ng panibagong buhay. Ngunit alam niyang magsimula man siya ay hindi niya makakalimutan si William, ang lalaking kanyang unang minahal at pinag-alayan ng sarili. Matulin na lumipas ang 6 na taon. Naging abala sa buhay ang magkapatid. Marami silang natutunan mula sa ama ni Odelia, lalo na pagdating sa paghawak ng negosyo. Mommy, I want to buy Power Ranger. Nakasimangot na wika ni Odette sa ina. Anak, you're a girl. Hindi naglalaro ang babae ng Power Ranger. If you want, I will buy you a Barbie. Ew, I don't like Barbie, Mommy. I want Power Ranger. Pumalahaw na ito ng iyak. Napagbuntong hininga na lamang si Odelia sa inaasal ng anak. Ang tigas talaga ng ulo mo. Fine, ibibili kita ng Power Ranger kapag nagsuot ka ng dress na binili ko. You're so pretty with that dress, anak. Nakangiti niyang ani dito. Nope, not gonna happen. Hindi ko po yun isusuot. But you're a girl, Odette. You should act like one. Hindi ito nagsalita at humalakot-kip na lamang. Kapag ganoon ang ginagawa ng anak, ay pinal na ang desisyon nito.
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay parati niyang nakikita si William sa katauhan ni Odette. Paano ba naman hindi lang Xerox copy, kundi scan pa ang mukha ni William sa anak niya. Tama, 6 na taon ng single mom si Odelia. Nagbunga ang kapusukan nila noon ni William sa isla. Hindi na siya nag-abala pang hanapin si William dahil hindi rin niya alam kung saan ito matatagpuan. Isa pa ay katuwang naman niya ang kanyang ama at kuya sa pagpapalaki kay Odette. Masyado nga yata itong close sa lolo at tito nito kaya parang kilos lalaki na rin. Okay, talo na naman si Mommy. I will call your Tito Oliver para samahan tayo mamaya sa mall. Yay! You're the best mommy ever! Sus, the best ka dyan. Pero di mo nga ako pinapakinggan. Sorry na po, Mommy. I love you po. Nakangiti nitong wika sa kanya. Isang ngiti na lang ang isinagot niya sa anak. Ayaw niyang napapatitig sa mga mata nito at para kasing si William ang tumititig sa kanya. Sa loob ng 6 na taon ay marami nang nagbago kay Odelia. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at ang gusto niyang kurso ng interior designer ang kinuha niya. Kaya ngayon ay siya na ang namamahala sa kumpanya ng kanyang ama, ang Villarreal Renovation Company. Habang si Oliver naman ay nagkaroon na rin ng sariling negosyo na ito mismo ang nagsika para maitayo, ang Oliver Auto Shop. Nang una ay maliit pa ang shop nito. Gusto niya itong tulungan pero umayaw to. At proud siya sa naabot ng kapatid dahil sa sariling sikap. Natupad na rin ang pangarap nitong negosyo. Pero syempre ay nakaalalay dito ang kanyang ama noong nagsisimula pa lamang ito. Pinahiram nito ng puhunan si Oliver na makailang taon ay nabayaran din agad sa Ginoo. Sa ibang banda naman ay umiigting ang panga ni William. It's been 6 years pero hindi niya pa rin mahanap si Odelia Baltasar. Wala pa ring balita sa kanya. Ang sabi lang ng mga kapitbahay ng babae ay sumakay ng mamahaling sasakyan si Odelia kasama ang kapatid nito. At yun na huling kita ng mga ito sa magkapatid. Nasaan ka na ba, Odelia? Bakit bigla ka na lang nawala na parang bula? Inis niyang kausap sa sarili. Sinabunutan pa niyang buhok dahil sa frustration na nararamdaman. Kuya, are you alright? Tanong ni Ariela sa pinsan. Ngayon ay masaya na si Ariela sa buhay nito. Nakahanap na rin ito ng lalaking mamahalin at magmamahal dito. I'm fine. Hanggang ngayon ba hinahanap mo pa rin si Odelia, aka Lia? Shut up. Ikaw ang dahilan kung bakit ko siya nakilala. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Nakita mo ulit ang first love mo. Nakumpirma ni William na si Odelia at Lia nga ay iisa, ayon sa investigasyon ng kaibigan niya. Sa kamalasan ay hindi na niya ito matagpuan ngayon, at palaisipan sa kanya kung sino ang mayamang kumuha sa magkapatid. Ano ba ginagawa mo rito? Hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan, Ariela. Kasi magpapasama sana ako sa iyo sa mall. Bibili lang ako ng laruan ng anak ko. Coding ako ngayon kaya hindi ko nadala ang kotse ko. Fine, hintayin mo na lang ako sa labas. Tatapusin ko na muna itong pipirmahan ko. Bakit ba kasi nag-asawa ka nga pero ako pa rin palagi ang kinakaladkad mo sa mga pagsha-shopping na yan? Kasi naman mainipin si Hobby, kaya ikaw na lang. Pero kuya, magpahinga ka naman at huwag masyadong workaholic. Lumalago na nga masyado tong Cordova Real Estate Company niyo, oh. Gusto mo bang samahan kita, Ariela? May babala niyang sabi sa pinsan. Heto na nga, tatahimik na, oh. Malakas na lang siyang napabuntong hininga at muling hinarap ang mga papeles na nasa harapan niya. Sa loob ng 6 na taon ay trabaho at paghahanap kay Odelia lamang ang naging routine niya. Pero habang tumatagal ay nawawalan na siya ng pag-asang makikita pa ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay nakapasok na sina Odelia, Odette at Oliver sa mall. Agad silang nagtungo sa 3rd floor ng mall kung saan makikita ang mga laruan para sa bata. Pinagmasdan ni Odelia ang anak. Para talaga itong lalaki sa ayos. Mula sa sombrero nito, loose t-shirt na Power Ranger ang design, cargo short at Adidas na sapatos. Pormahang lalaki talaga. Gayunpaman ay tanggap naman niya kung ano pa man ang kahinatnan ng kanyang anak. Handa siyang suportahan ito kung sakaling nga na lumaki itong pusong lalaki. Pero pinagdarasal pa rin niya na sana naman ay hindi. Mami, puntahan ko lang si Power Ranger. Mamimili ako ng kulay. Paalam ni Odette sa kanya. Magpasama ka na sa Tito Oliver mo. May bibilhin lang ako dyan sa underwear department.
Ako na bahala sa pamangkin ko, sis. Sabi ng kapatid niya. Salamat kuya. Hindi na nga ni Oliver ang pamangkin at nagtungo na ang magtiyo sa toys department. Pero nang tumunog ang cellphone ni Oliver ay nagpaalam muna ito sa pamangkin at sinagot muna ang tawag. Habang naghahanap naman si Ariela ng laruan para sa anak, tumingin-tingin naman si William ng mga nakadisplay na laruan. Maya-maya pa ay may batang biglang lumapit sa kanya. Hi po, pwede po bang pakiabot yung black and red na Power Ranger? Nakangiti na pakiusap ng bata kay William. Hindi niya matukoy kung lalaki ba ito o babae. Ito ba? Tanong niya at kinuha ang dalawang laruan na Power Ranger. Napatitig ang bata sa kanyang muka. Ganoon din naman ang ginawa niya. Alam niyo po sir, parang nakita ko na kayo. Sabi ng bata. Talaga? Saan? Hindi ko po matandaan eh. Pero ang hugis ng mukha mo at ang kulay ng mga mata mo, nakita ko na po dati. Teka nga lang po, tiisipin ko. Wika nito na parang isang matandang nagsasalita. Alam ko na. May cellphone po ba kayo, sir? Meron. Gusto mong hiramin? Yep. Can you open the camera for me, please? Of course. Sandali lang. Sinunod naman niya sinabi ng bata at binuksan nga niya ang camera at ibinigay dito. Tiningnan nito ang sarili sa camera. Naka-front ang camera, kaya kitang-kita nito ang muka. Pwede ko po bang umupo sa harapan ko? Nakakangawit mo kasi ang tumingala sa inyo eh. Pakiusapan nito. Mabilis namang sumunod dito si William. Muli ay tiningnan nito ang sariling reflection sa camera at muli na namang tumingin sa kanya. May kakaiba siyang nararamdaman para sa bata, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Kaya pala pamilyar po ang mukha niyo, sir. Kasi araw-araw ko palang nakikita sa salamin. Wika nito sabay tawa. Nakuha nito ang atensyon niya dahil sa sinabi nito. Pwede ba tayo mag-selfie, kid? Sure po. Tingnan mo, magkamukha tayo. Nakangiti nitong sagot. Habang si William naman ay parang mahihimatay na sa sobrang kaba sa hindi niya malamang dahilan. Mabilis silang nag-selfie. At nang matitigan niya ang kanilang mukha ng batang nasa harapan niya, ay muntikan na niyang mahulog ang cellphone na hawak. Magkamukha nga sila. Anong pangalan mo? Kinontrol niya ang sariling huwag mapaiyak. Hindi pa siya sigurado pero malakas ang kutob niyang anak nga niya ang batang ito. I'm Odette po. And you are? William Cordova. Babae ka pala. I thought you're a boy. Mas prefer ko po magdamit ng lalaki kasi naririnig ko ang mami ko. Sabi niya kamukhang-kamukha ko raw ang daddy ko. I know she missed daddy so much. Kasi nagigising ako kapag umiiyak siya at mahigpit niya akong niyayakap. Kaya nagsusuot ako ng damit pang lalaki para maging happy siya at hindi na malungkot. Who's your mom, baby? Odette! Tawag ni Oliver sa bata kaya napahinto si William sa pagsasalita. Nandiyan ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap. Ano, nakakuha ka na ba ng laruan mo? Tita Oliver, look oh. Nakita ko po ang ka-look-alike ko. Sa tingin niyo po ba siya ang daddy ko? Napatayo si William at hinarap ang lalaking tinawag na tito ng bata. Magkamukha lang kayo. Marami namang magkakamukha Odette eh. Tayo na nga at baka hinahanap na tayo ng mami mo. Let's go. Kuya Oliver, Odette, nakuha niyo na ba ang Power Ranger na laruan? Wika ng boses babae na pamilyar kay William. Hindi niya yun makakalimutan kahit kailan. Napalingon siya sa may-ari ng boses. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Bigla na namang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang masilayan ng kagandahang taglay ni Odelia. Kita rin sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Odelia. Odelia, ikaw nga. Inisang hakbang ni William ang babae at mabilis na niyakap. Gusto niya itong sumbatan. Gusto niya itong sigawan dahil hindi nito sinabi na buntis ito sa kanilang anak. Gusto niya itong paulanan ng katanungan. Ngunit nang makita niya ito, ay bigla na lang lumipat ang lahat ng katanungang handa na sana niyang ibato dito. God, ikaw nga. I missed you. I really missed you, Odelia. I've been looking for you for 6 years. Where have you been? Hindi niya napigilan ang mapaiyak dahil sa labis na kasiyahang nararamdaman. William, anong ginagawa mo dito? I mean, kamusta?
Mahinang tanong ng babae sa kanya. Can we talk? I have a lot of questions to ask. Pero ayaw kitang ma-pressure. Isa lang muna ang gusto kong itanong sa'yo. Anak ko ba si Odette? Saglit na natahimik ang babae at tinignan ng anak sa may likuran niya. Malalim itong napabuntong hininga, sabay tango. Anak natin si Odette, William. Nang kumpirmahin yun ni Odelia, ay nanlambot ang tuhod niya. Matapang siyang tao pero pagdating sa babaeng mahal niya at sa anak nila, ay parang bigla siyang nanghina. Nilingon niya ulit si Odette. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Ibinuka ni William ang mga bisig upang yakapin ng anak. Odette, anak, can you hug your daddy? Nakangiti siya habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis naman tumakbo si Odette kay William at niyakap siya. Daddy! Daddy ko! Sabi ko na nga ba't ikaw ang daddy ko eh? Mommy, I have my daddy now. I'm so happy. Masaya nitong sigaw. Mas humigpit ang yakap ni William sa anak. I'm sorry, anak. I'm so sorry kung ngayon lang nagpakita si daddy. It's okay, daddy. Don't cry na po. What's important is you're here na po. Hindi na iiyak si mommy. Inaya ni William ang mag-ina niya at kapatid nito sa isang restaurant. Gusto niya ring makausap si Odelia ng masinsinan. Pinadalhan na lang niya ng mensahe si Ariela na mag-taxi na lang ito pa uwi dahil may importante siyang lakad. Anak, what do you want to eat? Malambing niyang tanong sa anak. Fried chicken, Daddy. I want veggies too. You want salad? Yes, Daddy. Okay, princess. Ikaw, Mami, anong gusto mo kainin? Baling niya kay Odelia. Para namang kinilig si Odelia sa tawag ni Mami dito. Ikaw na lang ang bahala. Sagot ni Odelia. Halata na nahihiya pa rin. Pare, umorder ka lang ah. Baling naman ni William kay Oliver. I know. Bago mo nga pala kausapin ang kapatid ko, gusto mo na kitang kausapin, William. Nagtitigan sila ni Oliver. Alam niyang galit ito sa kanya dahil sa ginawa niya noon kay Odelia na pagkidnap. Walang problema. Let's talk. Tayong dalawa lang. Iuuwi ko muna ang kapatid at pamangkin ko sa bahay pagkatapos natin kumain. Kuya, pwede naman kayo mag-usap ni William habang nandito kami ni Odette. Singit ni Odelia. Tila kinakabahan ito sa gagawin ng kapatid. No, mag-uusap kaming dalawa. Kaming dalawa lang, lalaki sa lalaki. Madiin na wika ni Oliver sa kapatid. Baka may gawin ka kay William, kuya. Kaya hindi ako nagkwento noon dahil alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang bumuntis sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang kasalanan si William? Manahimik ka, Odelia. Mahal kita dahil kapatid kita. Pero wag mo kong pakialaman kung anong gusto kong gawin sa lalaking to. Pero kuya, it's okay, Odelia. Awat ni William. May kasalanan ako. Kaya huwag kang mag-alala at haharapin kong lalaki sa lalaki ang kapatid mo. After we talk, ikaw naman ang haharapin ko. Marami din tayong dapat pag-usapan. Fine. Bahala na kayong dalawa. Inis na wika ni Odelia. Tiningnan niya ang anak na mukhang nagtataka sa nangyayari sa paligid nito. Nginitian niya ito. Are you fighting po? Inosente nitong tanong. No, princess. We're just talking. You know, adult stuff. Okay po, Daddy. Fighting is bad. Dapat love-love lang po. Ilang sandali pa nga ay dumating na ang order nilang pagkain. Masayang-masaya si Odette dahil yun daw ang first family lunch nila. William, sabihin mo sa akin kapag may ginawa si Kuya sa'yo. Bili ni Odelia sa kanya nang matapos na silang kumain. Kaya ko ang sarili ko, Odelia. At kapag natapos kami mag-usap ng kapatid mo, babalikan kita. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Napanguso naman si Odelia. Marami nga siyang ipapaliwanag dito. Oo na, alam ko may kasalanan din ako sa'yo. Mabutit alam mo. We will talk about our daughter too. Gusto kong dalhin niya ang apelyido ko. Let's talk about it later. Sige na, taalis na kami. Mukhang mangangain na ng buhay si Kuya sa tingin niya sa atin, no? Princess, behave, okay? Mag-uusap lang kami ng tito mo. And tomorrow, bibisita ako sa inyo. Baling ni William at paalam sa anak. Okay, Daddy. I love you po. I love you too, my princess.
Hinalikan niya muna sa noo ang anak bago binalingan si Odelia. Mag-iingat kayo. I will call you later. Give me your number. Ibinigay niya ang cellphone dito para itype ng babae ang numero nito. I will call you, Odelia, okay? Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Niyakap niya si Odelia. Wala na siyang pakialam kung magalit man ang kapatid nito. Nang maihatid ni Oliver ang mag-ina, ay nakita sila ni William sa isang bar. Pareho silang may hawak na beer. Alam mo bang gago ka, William? Gusto ko sanang bubugin ka ngayon. Kung hindi lang ako nangako sa kapatid ko na hindi kita sasaktan, baka kanina ka pa nakatihaya dyan. Wika ni Oliver sabay tungga ng beer. Oo, matagal ko nang alam na gagawa ko. Pero gusto kong malaman mo na mahal ko si Odelia. Kaya gagawin ko lahat makuha ko lang siya at ang anak namin. Kahit pabugbugin mo ko, tatanggapin ko. Huwag mo lang ilalayo ang mag-ina ko. Maniwala ka na matagal ko nang hinahanap ang kapatid mo. Binalikan ko siya sa bahay niyo noon, pero walang makapagturo kung saan kayo dinala ng mayaman daw na matanda. He's Odelia's real father. Nung ibinalik mo sa bahay si Odelia, siya namang sulpot ni Tito sa buhay namin. Binago niya ang buhay naming magkapatid. Pinalitan din niya ang apelyido ni Odelia. He also wanted to adopt me but I declined. Okay naman na may maganda kaming samahan at tinuturing din naming mag-ama ang isa't isa. Now I know kaya hindi mahanap ng investigador ko si Odelia. She changed her surname. Tumango si Oliver. Ipangako mo sa akin hindi mo sasaktan ng kapatid ko, William. Dahil kapag ginawa mo yun, makakalimutan kong ama ka ni Odette. Huwag kang mag-alala, iingatan ko mag-ina ko. Pangako ko yan sa'yo. Mahal na mahal ko siya at mas lalo ko siyang minahal ngayon. Mabuti naman kung ganun. Mapapanatag na ako. Masaya ako para kay Odelia at Odette. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko kinidnap noon ng kapatid mo? Hindi na kailangan dahil alam ko na ang lahat. Tumango na lang siya rito. Cheers! At sabay nilang tinungga ang beer. Naging maayos na rin ang kwentuhan nila. Kinabukasan ay maagang nagpunta si William sa bahay ng Villarreal. Good morning. Si Odelia. Bati niya sabay tanong sa isang kasambahay na nagbukas ng pinto. Kayo po ba si Mr. William Cordova? Oo, ako nga. Andyan ba siya? Opo, dumiretso na lang po kayo sa private office niya sa may bandang dulo nitong salas. Tapos kumaliwa lang po kayo at yun na po ang office ni ma'am. Salamat. Mabilis niyang tinungo ang private office ni Odelia. 3 beses siyang kumatok bago pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Good morning, Odelia. Flowers for you. Nakangiti niyang bati sa babae at inabot ang isang pumpo ng bulaklak. Good morning, William. Maupo ka muna. Nagpahanda ako ng breakfast. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige, sabay na lang tayo. Sandali lang, tapusin ko muna itong ginagawa ko. Madali lang naman. No problem, love. Napatitig ito sa kanya. Love? Yes, endearment nating dalawa. Aha. Taas ang kilay nitong sabi sa kanya. Nginitian niya lang ito. Ilang sandali pa ay natapos na rin si Odelia sa ginagawa at dumating na rin ang breakfast nila. Pagkatapos nilang kumain ay nag-usap sila ng masinsinan. Odelia, I'm sorry kung naging malamig ako sa iyo pagkatapos ng nangyari sa ating dalawa noon sa isla. Panimula ni William. Bakit nga ba? Naguguluhan kasi ako noon. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko para sa'yo. Nang ipagtimpla mo ko ng kape, naalala ko sa'yo si Leah. Leah is my first love. At nang panahong yun, may kakaiba na rin ako nararamdaman para sa'yo. Kaya pinaimbestigahan kita. At nalaman kong si Leah at ikaw ay iisa. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ko nang puntahan kita sa bahay niyo, pero wala ka na ron. Sumama raw kayo ng kapatid mo sa isang matandang mayaman. Akala ko nagpakasal ka na. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako tumigil sa paghanap sa'yo. I want to see you, to tell you that I love you so much. Hindi dahil ikaw si Leah na first love ko, kundi dahil ikaw si Odelia na naging parte ng buhay ko kahit ilang linggo lang ang pagsasama nating dalawa noon sa isla. Kaya sana tanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Sa buhay niyo ng anak natin. Mahaba niyang paliwanag kay Odelia. Ayaw mo ba akong tanungin? Ayaw mo bang malaman kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ang pagbubuntis ko? Kaya kitang ipahanap.
Kaya kong ipaalam sa'yo na dala-dala ko ang anak natin sa sinapupunan ko. Kaya lang natatakot ako. Natatakot akong hindi mo kami tanggapin. Natatakot akong ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ayoko namang ipagsiksikan ng sarili namin ng anak ko sa buhay mo. Kaya mas pinili kong lumistansya at lumayo at hindi magpakita sa'yo. I'm sorry kung naging duwag ako, William. Sorry dahil hindi ko pinaglaban ng nararamdaman ko para sa'yo. Pwede bang kalimutan na lang natin ng lahat at magsimula ulit tayo? Hinawakan niya ang kamay ni Odelia. Magkahinang ang kanilang mga mata. Parehong nagniningning sa pagmamahal para sa isa't isa. Magsimula tayo ulit, William, para sa ating dalawa at sa ating anak. Salamat, Odelia. Pinasaya mo ako. Tumayo siya at niyakap si Odelia ng mahigpit. Ilang sandali pa ay magkahinang na ang kanilang mga labi. 2 buwan nang mabilis na lumipas. Mabilis nilang inasikaso ang kanilang kasal. Hiningi din ni William ang kamay ni Odelia sa ama. Daddy, gusto ko pong maging gwapong ring bearer. Nakangiting wika ni Odette sa ama. Bakit gwapo, princess? Dapat magandang ring bearer. Magsusuot ka niya ng magandang dress. Ayaw mo ba nun? Gusto kong maging mekaniko paglaki ko, Daddy. Gusto kong maging katulad ni Tito Oliver. Nakangusong sagot ng anak nila. What? Pang lalaking trabaho naman ang pagiging mekaniko, anak. Basta. Gusto kong maging mekaniko paglaki ko. Okay, sige. Magiging mekaniko ang princess ko. Nakangiting wika ni William sa anak. Napangiti na lang din si Odelia habang nakikinig sa sagutan ng mag-ama. Ang magiging kasal nila ay tatawaging Wedding of the Year. Nagkasundo ang pamilya Cordova at pamilya Villarreal na gawing ang grande ang kanilang kasal. Kaya naman maging ang wedding gown niya at ang susuotin niya sa reception ay sa Paris pa pinatahi at in-order. Love, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka yata? Nag-aalalang tanong ni William sa kanya. Ayos lang ako. Kinakabahan lang talaga. Akala ko simpleng kasal lang ang ihahanda natin. Pero ayaw patalo ng mga magulang natin. Gustong ipagsigawan sa buong mundo na ikakasal ng mga anak nila. And you deserve it, love. Ilang taon din ang sinakripisyo mo para mapalaki ng maayos ang anak natin. Kaya deserve mo ang granding kasal. At gusto ko rin namang ipagsigawan sa buong mundo na akin ka. Na hindi ka na nila pwedeng lapitan o tingnan man lang. Dahil ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. At ako lang din ang nagmamay-ari sa'yo, love, okay? Of course. Nakangiting sagot ni William. Hinalikan siya nito sa noo at mahigpit na niyakap. 3 buwan ang naging preparasyon ng kasal ni na William at Odelia. At sa wakas ay natapos na rin ang paghihintay nilang dalawa. Ngayong araw ay ang kanilang magiging kasal. Dumalo rin si Ariela at ang pamilya nito sa kasal at panayang hingi nito ng tawad sa kanya na agad naman niyang pinatawad. Sa katunayan ay nagpapasalamat pa nga sila ni William dito dahil kung hindi sa palpak nitong plano ay hindi sila magkakakilalang dalawa. Isang beach wedding ang tema ng kasal at maraming malalaking tao galing sa showbiz, business world at politics world ang dumalo sa kasal. Matamis ang ngiti ni Odelia habang nakatingin sa may altar. Doon ay naghihintay sa kanya si William. Gwapong-gwapo ito sa suot na puting American three-piece suit. Ang ama at kapatid niya ang naghatid sa kanya sa altar. Hindi mapigilan ng puso niya ang magtatalon sa tuwa, lalo na sa kanya lang nakafocus ang paningin ni William. Hi, handsome. Birong bati niya sa kanyang groom. Nakita niya kung paano mamula ang mukha nito. Iho, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking anak. Alagaan at mahalin mo siya hanggang sa huling hininga niyo. Bili ng ama niya sa lalaki. Ipinapangako ko pong mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Pare, kapag sinaktan mo ang kapatid ko, hindi si San Pedro ang makakaharap mo, kundi si kamatayan. Tandaan mo yan, ha? Pagbabanta naman ni Oliver kay William. Kuya, angin agad ni Odelia. Tama na yan at ito ang araw na pinakamahalaga sa iyong kapatid, Oliver. Saway agad ng ama sa kanila. Inikutan na lang ni Odelia ng mga mata ang kapatid. Nang iabot ng ama ang kamay ni Odelia kay William, ay mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Para bang ayaw na siya nitong bitiwan pa. Salamat, sir. Pare, gagawin ko ang lahat upang mapasaya ko si Odelia. Salamat at pinaubayan niyo na sa akin ng babaeng pinakamamahal ko.
Makakaasa kayong gagawin ko ang lahat ng bilin niyo. Tinapik lang ng ama at kapatid ni Odelia si William. Hinilan na siya ni William sa harapan ng altar. Ngunit bago pa magsimula ang kasal, ay agad na tumakbo papalapit sa kanila si Odette habang hawak-hawak ang wedding ring. Mommy, Daddy, I love you po. I'm so happy for both of you. Nakangiting wika ng anak nila. Mabilis na binuhat ni William ang kanilang anak at pinupog ng halik sa muka. We love you too, princess. Panabay nilang wika sa bata. I want to get married too, Mommy, Daddy. Nagtawanan ang mga bisita dahil sa sinabi ng anak. When you grow up, princess, sa ngayon bawal muna. Gusto muna ni Daddy at Mommy na sulitin ng bawat araw na magkakasama tayo. But I want to get married too. Nope. Saka anak, look hindi pang girl ang suot mong damit. Paano ka magugustuhan ng boys niyan? Tanong ni Odelia sa anak. Bago pa makasagot si Odette ay may biglang lumapit na batang lalaki na sa tansya niya ay 10 taong gulang na. I will marry her. Sabi nito sabay turo kay Odette. Natahimik ang mga bisita. Maging sila ni William ay hindi nakapagsalita. Yay! He will marry me! Put me down, Daddy! Walang nagawa si William kundi ang ibaba si Odette. Lumapit agad ang anak nila sa batang lalaki. See, Mommy, Daddy, this man will marry me. Hey, pakasal tayo when we grow up, ah. Promise me. Sabi pa ni Odette sa batang lalaki. I promise you. Here, take this. It's a promise ring. Huwag mo yang iwawala, okay? Okay. Agad namang isinuot ni Odette ang singsing sa daliri nito. Dahil hindi nagkasya sa daliri nito ang singsing, ay inilagay na lang ni William sa necklace ng anak ang singsing na ibinigay ng batang lalaki. There, okay na ba? Ikakasal pa kami ng mami mo pero umiksena kayong dalawa. Okay, Daddy. Go and marry my mommy na po. Ilang sandali pa nga ay nagpalitan na ng I do sina Odelia at William. Masigabong palakpakan ang maririnig sa buong paligid. Nang maghahagis na ng bouquet of flowers si Odelia, sumali rin si Odette sa pagsalo ng bulaklak. At kahit ito ang pinakamaliit sa mga kababaihan, ay ito pa rin ang nakasalo ng bulaklak na ikinatuwa nito. Napailing na lang siya sa anak. At nang maghagis naman ng garter si William, ay sumali rin ang batang lalaki na nangako kay Odette ng kasal. Mukhang tadhana na nga yata ang naglalapit kina Odette at sa batang lalaki na hindi niya na itanong ang pangalan. Nakikipag-usap si Odelia sa kanyang ama at kapatid nang bigla na lang siyang hilahin ng asawa. Malakas siyang napatili. Kikidnapin ko muna si Odelia, Daddy, Kuya. Mag-honeymoon muna kami. Sigaw nito habang hila-hila si Odelia. Mabilis siya nitong naisakay sa kotse. My goodness, William. Halos namabas ang puso ko dahil sa sobrang kaba. Loko-loko ka talaga. Natatawang reklamo niya sa asawa. Relax, love. Dahil hindi na maling tao ang kinidnap ko. Dahil nakulong na ng tamang tao ang puso ko. Hay nako, mga banat mo panis na, William. Ikaw talaga? Hindi man lang natin sila na-entertain sa reception. Panis ha? Umanda ka mamaya sa akin. Mas napatili pa siya ng mabilis nang patakbuhin ng asawa ang kanilang sasakyan. Ilang sandali lang ay tawa na siya ng tawa sa mga corny nitong banat. Ngayon pa lang ay nakikita na ni Odelia kung gaano siya magiging masaya sa piling ng kanyang mister. Ang tadhana minsan ay mapaglaro. Yung akala mong maling tao ay siya palang para sa'yo. Sa paglipas ng panahon ay naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang William at Odelia kasama ang kanilang 3 anak. Si Odette na panganay nila ay babaeng-babae na ang kilos. Natutuwa silang mag-asawa dahil lumalaking magkakasundo ang mga anak nila. Kahit na minsan ay parang mga aso at pusa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.